Hello, hello, Libra Collective. Ako po ito, si James. Kamusta po kayong lahat and welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for June 22 hanggang 28. So alamin po natin naghihintay sa inyo sa mga petsa na yan. But first, ihanda mo na Libra ay yung isang tanong para po sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron po kayong pangmalakasang one question, hawakan nyo po yan at sa dulo po, atin po yung sasagutin by using these cards. Okay, let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Libra ang mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale. Your cards for the week. Ooh, nice, nice. Yes. So nga pala mga Libra, salamat po ha sa mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nag-share, and also nagko-comment po sa ating mga readings every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Thank you po for not skipping your ads. Thank you rin po sa ating mga new subscribers. Hello po, welcome po sa ating channel. I-share nyo po ang video natin ha para po marami pang Libra makapanood nito. So, please do not skip your ads. Malaking tulong po sa akin yan. So, in the background of your reading, meron kang the 10 of Pentacles. Ooh, meron kang 10 and 10 here. Napakaganda. Completion, success, talaga namang narating mo yung magandang ending ng isang bagay at ikaw yung panalo sa huli. Nalasap mo yung happily ever after, the fruit of your labor, the good outcome after obstacle, after hardship, ikaw ang nagwagi. This really a very good energy para sa'yo ngayong linggong ito. So, with a 10 of Pentacles in your background, sabi dito, ito na yung time para seryosohin yung mga bagay na pangmatagalan. Pangmatagalang trabaho, pangmatagalang ipon, seryosohin na yung negosyo na yan, seryosohin na yung sideline na yan, no? It's because kayang-kaya kang pagyamanin ng bagay na yan. So, kung ano man tong inaasikaso mo na parang promising, pero hindi pa buo yung puso mo dyan, ito na yung time para seryosohin siya. Kung meron mang mga mana, or binibentang property, o naghahati-hatian kayo tungkol sa mga naiwan, kailangan seryosohin na ngayon. Nang sa ganon, meron ka ng panggamit sa mga susunod mong gagawin sa life. Okay? Especially here, in your core energy, you have the 5 of Wands. Alam mo, sabi dito, huwag kang matakot lumaban. Especially kung karapatan mo naman yan. Unang-una, kung mana ito, pag-usapan ng maayos, kailangan hinaharap, kailangan dinidiscuss, kailangan nakaupo kayo pare-pareho para once and for all, magkasundo na tungkol sa mga naiwan. Para naman sa mga balak magtayo ng negosyo or sideline, huwag mong isipin yung mga kakompetensya mo. Huwag mong isipin yung mga kasabayan mo. Dahil meron silang sariling problema nila. No? Huwag mong ibase yung galing mo, yung success mo sa ginagawa nila. Focus on your own business, improve, fight, huwag kang papa-intimidate, kayang-kaya mo ito. Okay? Para naman po sa iba, kung meron ka mang trabaho ngayon o project, no, sabi dito ng yung spirit guides, para maging successful yan, matuto kang makisama. Matuto kang makibagay. Matuto kang timbangin muna ang bawat sitwasyon kaysa mauwi sa mga away, conflict, drama, or issue. Meron daw matiwasay na paraan para ma-accomplish to nang walang komplikasyon. Okay? Be smart, be humble, and matuto kang mag-strategize bago ka magsalita, kumilos, or gumalaw. Okay? 5 of Wands, the 6 of Swords. Sabi dito ng yung spirit guides, move on tayo kung may away sa opisina, may drama sa trabaho, may chismisan, may paratang, kung ano man yung mga conflict na yan. Iwas tayo dyan ha, layo-layo tayo dyan. Huwag tayong didikit dyan. Nang sa ganun, hindi maapektuhan yung ating mga sineseryosong long-term gains.
Tulad nga ng sabi ko kanina, kung meron kang mga mana, meron kayong mga property na pinaghahati-hatian, pag-usapan na para makalarga ka na, para makaabante ka na. Halimbawa, hinihintay mo na lang yung mana mula doon sa pinag-aagawan ng clan ninyo para makadiretso ka na sa pagpapatayo ng iyong negosyo or makalipad na sa ibang bansa. Kung ano man tong mahirap na to, ay kailangan mo magpaka-humble nang sa ganon masolve na, matapos na, at makalarga na kayo pare-pareho. Okay? Para makamit mo na yung parte mo, para magkaroon ka na ng paraan or puhunan para sa long-lasting na gusto mong ipundar. Parang ganyan. Okay? Pero bottom line ng lahat ng ito, laban. Laban para makasulong na. Okay? So, mga Libra, ano ba yung hinihintay mo this time? Ano ba yung mga nais mong matanggap na? Comment down below. Darating yan para sa'yo. Okay? In the area of what you need to focus on, meron kang the Hierophant. You know what sabi dito? Parang kung kailangan mo i-submit yung mga dapat i-submit, gawin mo na. Nakakita ko na maraming documents parang para sa permit ba to or certificate. Parang sabi dito, you need to comply. Yan. Comply doon sa kinakailangan from you. Kung kailangan na lumagpas ka ng 3 interview at 5 training, gawin natin. Kung kailangan na magpasa ka ng gantong mga requirements, gawin mo na para itong long-lasting na ito ay matupad. Example, you are waiting for that loan. No? Sabi mo, kailangan ko na mag-loan. Importante yan para mapagawa ko na yung bahay or makalipad na kami or mabayaran ko rin dapat bayaran. Kailangan mong ibigay yung kailangan na requirement para yung loan na yan maaprubahan ka. Halimbawa. O kaya, you're thinking na gusto mo nang bumukod o lumipat ng bahay dahil sabi mo, panahon na para buuin ko yung sarili kong buhay. So, you need the approval, halimbawa, of your parents or mahanap mo yung tamang ahente ng lupa na magbibigay sa'yo ng konkretong sagot, long-lasting na opportunity, ganyan, di ba? So now, kailangan talaga seryosohin natin yung approval, commitment, and requirement sa atin para maganap at makuha mo yung matamis na oo. Okay? Hierophant, the 7 of Pentacles. Yes. Here, meron kang mga tinatanim na gusto mong magbunga at talagang ginagawa mo ang lahat para mapa-oo lamang ang taong ito para magbunga siya ng tama. Which is good for you. I-continue mo lang yan. Halimbawa, meron kang hinihintay na approval sa isang agency para makalipad ka na sa China, halimbawa. So alam mo yung mga bunga na kailangan mong hintayin. Pero itong taong ito ang susi para magbunga siya, di ba? So gawin mo lang yung kailangan, mag-training ka doon, ipasa mo yung dokumento, mag-aral ka ng Chinese kung kinakailangan yun para merong patutunguhan itong nilalakad mo. Halimbawa din, ikaw ay naglalakad ng dokumento para yung iyong mga lupa ay mabenta na or para mabili na yung bahay, para may pera ka na ng malaki, makapundar na ng mga negosyo or mapaaral ang anak, halimbawa, yun ang goal mo. Mapipisa lang o magbubunga lang yan kapag dumaan ka dito. So, kailangan seryosohin mo itong usap na ito, itong approval na ito para maganap yan. So, wag kang mapapagod, wag kang mapipikon, huwag kang mag-quit basta-basta, sulit ito eh. So, just daanan mo lang yung proseso, it will be given to you. Okay? So, Libra, taga saan po kayo? No? Sa parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo, nag-e-enjoy ng ating reading, comment down below. In the area of what you need, meron kang the 10 of Cups. What you need, tulungan kayo ng pamilya. Kung ano naman tong ginagawa ninyo, tulungan. Halimbawa, ikaw ay natanggap sa kalapit bayan na trabaho. Malayo, syempre. Pero yun lang ang nakatanggap sa'yo, kaya kukunin mo. Sabi mo, hala, sino mag-aalaga ng aso ko sa bahay? Or sino mag-aalaga ng pamangkin ko or ng anak ko or ng apo ko? So, tulungan kayo ng kapatid mo, ng magulang mo, para magawa yung dapat mong gawin at the same time, hindi mapabayaan yung iba mong responsibility. Tulungan, no? Kapit bisig kayo para yung common goal ninyo matupad. Okay?
Halimbawa din, you are really planning na makalipad na kayong pamilya, magmamigrate kayo halimbawa sa New Zealand. So kailangan lahat kayo active. Active lahat ng members para yung common goal ay talagang maganap sa inyo. Hindi pwedeng yung isa ay nakasalungat o yung isa ayaw, ikaw gusto mo, yung isa hindi. Kaya kayo may conflict eh. It's because magkakasalungat or magkakaiba yung gustong gawin. Kaya importante ngayon, walang away, walang gulo, walang sigalot sa pamilya, tulungan. Because a happy family life ay malaking magnet for bigger blessing. Alam mo, sabi daw, lapitin ng swerte ang mapayapang pamilya. Kaya kung puro away sa inyo, puro gulo sa inyo, baguhin na yan para yung long term mo kumapit sa inyo. Okay? Ten of Cups, the Knight of Wands. Yes? Sabi dito, kung ano yung pangarap, wag sukuan. Wag hindian at wag katamaran. Yan. Sabi dito, pag dumating yung pagkakataon, sige, sugod, laban. Para sa pamilya, sabi mo eh. Para sa mga anak ko, sabi mo. Para sa future ko, sabi mo. So, kung ano man tong opportunity na mag-a-arise, nakitang-kita mo, ay, ito na yung sagot ko para matupad tong gusto ko. Sige, tatahakin ko yan. It's all about you taking on the challenge, yayakapin mo yung chance kasi sabi mo, susi ko to for my goal. Susi ko to for my family. Parang ganyan, okay? So, be open, be receptive. Try mo lang, subukan mo lang para sa pamilya naman yan. Diba? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the 8 of Swords. Okay. Sabi dito ng yung spirit guides, you feel tied down. Parang gusto mo namang ilaban, gusto mo namang bumira, gusto mo namang pag-usapan ninyo. Pero parang feeling mo, walang nakikinig sa akin, minamaliit ako, or iniisang tabi ako palagi, hindi ako binibigyan ng time to explain, or to work on this. Kaya lalo parang nai-intimidate kang lumaban, nai-intimidate kang magsalita, nai-intimidate kang kunin yung para sa'yo. Dahil nga feeling mo hindi ko kaya, feeling mo hindi ko sila mapapapayag or hindi ko sila mako-convince. Kung ito man ay trabaho, negosyo, parang feeling mo mas magaling sila kaysa sa akin. Kaya parang pinapanghinaan ka ng loob na ituloy yung plano mo. Dahil nga, nakatingin ka sa iba eh. Parang uyang galing niya, uyang tapang niya, uyang husay niya. Palagi mong kino-compare ang sarili mo sa iba, kaya lalo kang nakukulong. No? Sabi dito, break free. Break free from your insecurities. Break free from your negative thinking. Kaya mong tumapat dito. Kaya mo makipagsabayan dito. Kaya mong kausapin sila para ma-solve na yung long-lasting na yan. Okay? You can achieve this. Sinasabi ko sa'yo, kayang-kaya mong pagyamanin ang buhay mo at maabot mo yung maunlad, happy life for you. Pero kung takot ka, kung duwag ka, kung ikaw mismo minamaliit mo sarili mo, ano mangyayari? 'Di ba? So fight para makasulong na tayo at makaalpas na tayo sa stuck energy na yan. 8 of Swords, the 4 of Swords. Ipahinga mo lahat ng takot mo. Ipahinga mo lahat ng insecurities mo. Walang mangyayari dyan. Kung puro ka kaba, puro ka alinlangan, puro ka agam-agam, overthinking, wala pa man, takot ka na, wala pa mang nangyayari, iniisip mo agad kung ano yung mga pinakapangit na magaganap. Talagang mahaharangan ka nito forever. No? So ngayon, ipahinga ang sarili. Sabi mo, God, you know what? Itataas ko sa inyo to, no? Ngayon susugal ako, ngayon lalaban ako para maramdaman ko naman din yung kaginhawaan at saka katiwasayan ng buhay ko. Ayoko na ng kakarampot, ayoko na ng paandap-andap, ayoko na ng temporary. I want something that is secured, long-lasting. I want something that is permanent in my life para mapanatag na ako. Ngayon, kung mawala ka sa hawla mo at harapin mo yung laban na magpapaabante sa'yo. Okay? In your near future, meron kang the star card. Eto ka, abot kamay na talaga yung pangarap. You're not losing your hope. Lumaban ka ngayon, umabante ka. Eto, nakuha mo. No? Kung dumadaan ka ngayon sa hirap ng buhay, dumadaan ka ngayon sa problema, gagaan na yan soon. Kung meron kang
masamang pakiramdam or meron kang hindi magandang kalusugan, both cards are telling me here na bubuti na yung kalusugan mo, magiging okay ka din, at maasikaso mo na yung abundance mo na long-lasting. Okay, so do not give up now. Huwag kang bibitaw ngayon kung ano man kinakaharap mo dahil maaabot mo siya soon. Ang tabayanan mo, 17 weeks or 17 months after watching this video, nasa iyo na yung gusto mo. Congrats po. Star card, the Justice card. Yes, talagang gumante ang kapalaran in your favor. Lahat ng mga kasawi ang palad noon, lahat ng mga um, pagkasakripisyo or pagkakamartir mo noon, bumabawi si kapalaran ngayon. Binibigay niya yung karapat-dapat for you dahil masipag ka daw, madasalin ka, nanalig ka na kaya ko to, magagawa ko to, maabot ko to. Ayun, binigay. So, asahan mo yung pagbalanse ng buhay mo, yung hustisya darating at yung karapat-dapat malalasap mo na. Congratulations. In your challenge, meron kang Knight of Cups. Alam mo, sabi dito, umiwas ka sa mga taong too good to be true. Yung mga taong super bait, parang walang kapintasan, parang may nililihim, ganyan. Merong mga tao sa buhay mo na ang galing-galing magsalita, ang galing-galing na mag-persuade, pero parang pinapaniwala ka lang nila sa isang maling bagay. So, beware of those people, no? Huwag kang papahulog sa mga scam na yan or sa mga manipulation na yan. Kailangan kilalanin mo yung taong kausap mo nang hindi ka nahihiwagaan dun sa ganda niya manamit, sa galing niya magsalita, sa alahas na suot. Kailangan kilalanin mong mabuti kung sino yung kaharap mo para alam mo kung ano yung dapat mong gawin. Okay? Knight of Cups, meron kang the Chariot card. Yes, here, bago ka umabante sa isang bagay, bago ka halimbawa magsabi ng oo or mag-approve or magbigay ng pera or pumirma or lakarin yung isang bagay, siguraduhin mo muna na hindi to too good to be true. Ano ba ibig sabihin ng too good to be true? Yung parang sobrang ganda, hindi ka makapaniwala na tama ba talaga yun? Totoo ba yung sinabi niya? Parang super ganda eh. Parang super okay eh. Pero realistic ba yun? Tama ba yun o pinapaikot lang ako? So, bago ka humakbang, kilalanin, kumpirmahin kung legit at hindi yan scam at hindi ka pinapaikot lamang. Okay? Importante yan this time. In your fortune, you have grace and gratitude. Through gratitude, joy expands. Sabi dito, mahalin mo yung mga bagay na meron ka. Kasi yung mga bagay na napagtagumpayan mo, napundar mo, yung mga bagay na meron ka na dati hiniling mo lang naman din, pero meron ka ngayon, yaan ay malaking katibayan na kung ano man yung idadasal mo ngayon, ibibigay din. No? So, while we're talking, tumingin-tingin ka sa paligid mo, Libra, at isipin mo kung ano yung mga bagay na hiniling mo lang noon pero meron ka. So, dyan ka magsimula na parang, ay Lord, thank you for my TV, thank you po for my house, thank you po for my kids, thank you po for my cellphone, thank you po for my good health. Kasi pag na-appreciate mo yan, dodoble yan. At may kita ni God na inaalagaan mo yung binibigay niya sa'yo. Okay? In the area of your fortune, meron kang the Sun card. Naku, napakaganda nito. Kapag lumalabas si Sun card sa bawat reading, indikasyon to na magandang linggo mo. Doble pa dahil nasa fortune area, no? So ibig sabihin meron talagang magandang resolution, magandang bunga, magandang kalusugan, or magandang sagot. Kung may hinihintay ka na bagay ngayon na sabi mo, God please, kailangan ko yun, makukuha mo. You're gonna be very, very happy this week. Some of you are going out with the family, baka may bonding time kayo, baka may birthday yan, and the company of other people in your life will enlighten you. Parang gagaan yung pakiramdam mo, gagaan yung dinidibdib mo, and you feel like, I'm so free, I'm so joyous, I'm celebrating my life. So congratulations kung ano man tong pangmatagalang nakaching-kaching at abundance, ito na yung start. This will be a happy news for you at tatagal to sa buhay mo for a very, very long time. Congratulations. Sun,
The Temperance card. Divine timing ito. Talagang pinagtiyagaan, pinagsumikapan, nagtiis ka dyan, ginawa mo ang lahat, ibibigay na ngayon. Makakarinig ka ng good result or parang pagpasa sa exam, pagpasa sa training, pagpasa sa isang interview, o kung meron ka nilalakad na sobrang hirap, you will hear the good news now. Congratulations, okay? Manlibre ka naman, Libra. In your divine messages, meron kang adjustments are required. Matuto ka daw mamaluktot, matuto kang mag-adjust para makuha mo yung approval, sagot, konfirmasyon tungkol sa mga bunga na hinihintay mo. Okay? Magtiyaga, maghintay, mag-adjust. It will be given to you in God's perfect timing. Okay? In your divine messages, the death card, transformation. Kadikit din siya nung adjustment. Pag alam mong kailangan baguhin to, baguhin to. Pag kailangan tigilan yan, tigilan yan. Example, yung trabaho mo ay imbes na 9 a.m. inatras, ginawang 7 a.m. na, super aga, no? Syempre wala ka namang choice, trabaho mo yan, di ba? So, hindi ka na magpupuyat. Magka-transform ka na, sabi mo, ay by 8 p.m. dapat tulog na ako para maaga ako makapasok sa work, no? So, kung ano yung kailangan sa'yo, na baguhin, ayusin, tigilan, tanggalin, i-overhaul, gawin mo. Nang sa ganon, makapag-adjust ka ng maayos sa mga pagbabago sa life mo. Okay? Importante yan. Death card, you have the Six of Wands. Yes, victory is on the horizon kapag tinanggap mo yung changes na kailangan mong gawin. Panalo ka dito, matagumpay ka dito. Kung, like I've said kanina, yung example natin na 7 a.m. na yung job mo, so tutulog ka na ng mga 9 p.m. So maaga kang papasok, hindi ka mahuhuli sa traffic, hindi ka mapupurnada sa bawat umaga, marami kang energy, panalo ka, parang ganyan. Kaya isipin mo na ngayon, Libra, ano ba yung mga dapat kong tigilan, baguhin, para makapag-adjust ako at magtagumpay ako sa ginagawa ko. Okay? Sabi rin dito, something is ending in your life, maaring problema sa pera, problema sa partner, problema sa trabaho. After the ending, meron kang bagong gagawin na magpapanalo sa'yo ng doble-doble. Congratulations. Okay? Outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have June. Oh, ngayong June, may pahabol sa'yo. Meron daw good news or good exciting things that will happen for you. Claim mo to, it will be yours. You also have Turkey, someone is behaving stupidly. Meron daw pong tao sa buhay mo na tatanga-tanga, eengot-engot. Nako, hayaan mo siyang matuto sa mga bagay na dapat niyang matutunan. You also have Lion, time to act. Panahon na daw para kumilos, gumalaw, magsalita at asikasuhin yung mga bagay na seryoso, permanente, and long-lasting. You also have August. O Libra, meron ba kayong special occasion pag Agosto? Halimbawa, birthday ng kapatid, ng magulang, ng anak, or pinsan, or anniversary. Kung meron po, ibig sabihin this reading is for you. Pero kung wala naman, meron daw po kayong milestone sa Agosto. Congratulations. Ang outcome ni Libra for June 22 to 28, you have the Ace of Cups. Yes. Happy heart, happy life, no? Walang pagsidlan yung saya sa'yo. Parang umiiyak ka sa tuwa dahil nakuha mo na. Naipaglaban mo, nakaabante ka na at yung puso mo parang nakalaya ka sa bigat, nakalaya ka dun sa suffering, nakalaya ka sa challenge, and you are so victorious. Sabi mo, yes, nakuha ko din. Yes, naganap din. And you're so, so happy. Very, very cathartic din to na parang, ay, salamat, nakalagpas din ako. At ngayon sigurado na permanente, okay na, wala na akong poproblemahin dyan. Sure na siya. Nakatanim na siya, nakakonkreto na siya para sa'yo. Congratulations, okay? Ace of Cups, meron kang the Knight of Cups. Knight of Cups here, merong isang magandang pagkakataon or chance na dadapo sa'yo. At sabi mo, sige, papasukin ko yan, importante sa akin yan. Ito talaga yung makakatulong para sa mga long-term gains ko. Kaya congratulations. Asahan mo yung pagdapo ng isang chance or pagkakataon na happily mong tatanggapin sa ibo. God, para sa akin talaga to, mahal mo talaga ako, favorite mo talaga ako. After laban, after pag-abante, meron talagang patutunguhan yung ginagawa mo. Congratulations. Okay?
So Libra, dako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Pumikit ka na ngayon, isipin mo na yung isang question mo. Okay? Inhale and exhale. The answer to your question, you have the Ace of Wands, the Knight of Swords, and the Two of Swords. Okay? At the bottom, meron kang the Justice card. Alam mo, sabi dito, alamin mo yung katotohanan. Hindi ka pwedeng kumilos na lamang ng bara-bara. Hindi ka pwedeng magmadali. Hindi ka pwedeng mag-rush dito. Meron ka pa daw mga bagay na dapat mong maintindihan bago mapasukin yung isang bagay na yan. Alam ko nagigil ka na, gustong-gusto mo na siyang maganap, gusto-gusto mo na siyang makuha, pero paano kung meron ka pang hindi naiintindihan na parang pag pinasok mo, ay, ganito pala to, ay, hindi ko alam yan na, bakit ganyan? So, para maiwasan yon, kalkalin mo yung buong katotohanan. Timbangin mo muna. Ano yung mga pros and cons? Ano yung mga handa kong tanggapin? Ano yung mga handa kong suungin pag ginawa ko na to? Para walang pagbigla at wala kang paghinto sa bagay na ito. Kitang-kita ko dito, Libra, na meron ka pang impormasyon na dapat mong maintindihan para malawak na malawak mong magets kung ano ba yung halaga, importansya ng papasukin ko ngayon at kung gaano siya magpapabago sa buhay ko. Okay? Sabi dito, huwag kang magmamadali. There's no need to rush, no need na magawa to agad-agad dahil baka masyado ka lang sabik, masyado ka lang nagmamadali, kaya marami kang nakakaligtaan sa paligid. Here, you need to contemplate. Kailangan mo munang mag-decide at timbangin at tignan. Huwag mong harangan ang mga mata mo. Huwag mong i-ignore yung mga red flag and green flags. Kailangan mo makita yan para makapag-decide ka ng tama at lumiwanag ang isip mo para alam mo yung dapat mong gawin. Sa ngayon, it's a no. Okay? No muna siya. Kasi marami ka pang dapat isipin, dapat makita, dapat ma-realize. Okay? Parang nakita ko dito, pinag-iingat ka muna ni God. And He wants you to fully understand everything sa pinapasok mo. Okay? So, balik ka next time kapag naasikaso mo na, natignan mo na, itanong mo ulit kung baka magbago ang sagot sa'yo ng yung spirit guides. Okay? Good luck and congrats po. Buksan ang mata. So, Libra, ito po yung isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang yung June 22 to 28. Saan po kayo naka-resonate? Comment below, babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity for today. Thank you for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.